akala ko ba walang passport? Akala ko ba walang passport mga kababayan? Eto pong si Hanilet Abansenia or etong si Ma'am Hanilet Abansenia. Di ba sabi niya wala siyang passport? Kaya nga nagtataka tayo mga kababayan eh. Nakapunta siya ng Hong Kong tapos nung panahon na inaaresto itong si Duterte, sasabihin niya wala siyang passport. Eh bakit nakapunta ng The Hague, Netherlands? Dumating na sa Netherlands sa maginang Hanilet Abansenia at Kitty Duterte para bisitahin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan oh. At live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline balitang yan si Jovi Francisco. Jovi, nagkita na ba sina VP Sara, Hanilet at Kitty dyan sa The Hague? Iggy, on cam or via coverage ay wala pang kuha ang magkakaanak dito sa The Hague. Ano? Pero sa huli natin pakipag-usap kay Vice President Sara Duterte, sinabi naman niya na wala silang problema at katunayan ay sa panganag-ayos ng scheduling ng pagbisita dito sa penitentiary. Ito ang report. Dumiretso sina Hanilet Abansenia at ang anak niyang si Kitty Duterte sa Scheveningen Prison pagdating sa Netherlands. Dito nakadetine si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Sinubukan ng mag-ina na humiling ng permiso na bisitahin ang dating presidente pero hindi agad pinapasok. Nako! Habang naghihintay sa labas ng penitentiary, nakipag-usap at nakipag-selfie sila sa Duterte supporters. Tumanggi silang magpa-interview sa media. Kamakailan lang, sinabi ni akala ko ba, sabi ni Sara Duterte, sabi daw ng kanyang ama, saka mo na papuntahin si Kitty Duterte dito pagka abogado na siya. Sabihin mo. Bakit hindi ata nakinig si Kitty Duterte sa sinasabi ng kanyang kapatid na si Sara Duterte? Kasi nga naman, kung hihintayin pa yung pagiging abogado ni Kitty Duterte, aabuti ng 5 taon. 5 taon bago pa madalaw ni Kitty Duterte yung kanyang ama dyan po sa The Hague, Netherlands. At saka ang pinakamasaklap dito kung titingnan nyo, kung pagbabasihan nyo yung naging pahayag ni Sara Duterte, parang ayaw niyang papuntahin etong si Kitty Duterte dyan po sa The Hague, Netherlands. Gusto niya na masolo yung kanyang ama. Kasi nga naman, di ba, kung matatandaan nyo, alam ko naman, napanood ninyo yung sinabi ni Sara na ayon daw sa kanyang ama, napapag-usapan din nila sa mga group chat daw na saka na daw pupuntahin dito sa The Hague, Netherlands etong si Kitty Duterte pagka abogado na daw po ito. Susmiyaw, 5 years bago pa maging abogado etong si Kitty. Hindi pa nga natin alam kung makakabasa ba ito sa pagkaabuga siya, di ba? Vice President Sara Duterte na ipapaubaya niya ang visiting schedule kina Hanilet at Kitty sa mismong araw ng kaarawan ng dating Pangulo. Habang nakipag-usap si Kitty sa mga supporters, nagsabi siya ng birthday wish para sa ama. Good health and unta mukaon na gyud siya sa ilang pagkaon dira sa sulod di na maginahigulo. Makalipas ang 1 oras ay umalis na rin sila sa penitentiary. Maalalang nag-file ng petition si Kitty sa Korte Suprema para maibalik sa Pilipinas ang kanyang ama. I don't see any action from the Supreme Court of the Philippines affecting the physical custody of Duterte in the International Criminal Court, which is a separate court with. Sabi ni Ma'am Merlinda Arceo, ang babaw ng kaisipan mo. Mas mababaw kasi yung kaisipan ng mga naniniwalang makakabalik pa si Duterte. At mas mababaw yung kaisipan ng mga taga-suporta ni Duterte na nagsasabi na nakalabas na ng International Criminal Court etong si Digong. Separate jurisdiction. Could you imagine the Philippine Supreme Court ordering the ICC judges, hey, I want him back. Not even President Marcos can bring him home. Siyempo ang dating ng mga miyembro ng pamilya Duterte sa The Hague sa pag-usad ng. Ngayon, kita nyo itong paliwanag dito ni Attorney Conti, mga kababayan. Sa tingin nyo, hihilingin ng Korte Suprema sa International Criminal Court na Duterte is back. Pabalikin nyo si Digong dito sa bansang Pilipinas. Wala nang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Diba? And then sa tingin nyo, magagawa ng presidente na pauwiin itong si Duterte dito sa ating bansa, gayong wala nang jurisdiction ang ICC dito sa ating bansa. Alam nyo, sa mga taga-suporta ni Digong, mag-isip kayo. ICC judges, hey, I want him back. Not even President Marcos can bring him home. Diba? Siyempo ang dating ng mga miyembro ng pamilya Duterte sa The Hague sa pag-usad ng kaso ni Duterte sa International Criminal Court.
Kakasumiti nga lang Sabi ni Ma'am Merlenda Arceo, wala naman kaming sinasabi na nakalabas na. Talaga ba? ng prosecution team ng halos 200 piraso ng ebidensya sa ICC. Ayon sa prosekusyon, may mga isusumiti pa silang dagdag na ebidensya. Gigi, bukas na nga ang kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa latest na mga pagpapalit ng mga mensahe sa mga supporters silang nandito ay hindi na doon sa parke kung saan nangyari meet and greet ang magaganap na selebrasyon, kundi dito na mismo sa penitentiary at ituturo ko lamang kung saan sila inassign na pwedeng magtipon-tipon sa sinasabi nila na parang picnic. Diyan, Gigi, sa nakabarikada na ito, sila pwedeng magstay tomorrow habang hinihintay yung mga bibisita na mga kaanak sa dating Pangulo. At kasabay niyan, hindi lang naman sila ang magkakaroon ng ganyang pagtitipon dito sa The Hague dahil yung mga anti-Duterte forces din ay merong itinakda na mga activities para bukas, Gigi. Maraming salamat, Jovi Wow. Francisco, live mula sa The Hague, Netherlands. Mga kapatid, Jiggy Manikad. Ayan mga kababayan, na ano yung sabi ng mga taga-suporta ni Duterte? Wala naman kaming sinasabing makakauwi na. Nakalabas na itong si Duterte at makakauwi na ng Pilipinas. Talaga ba? Wala kayo sinasabi? Kahit yung ibang yung mga kasamahan? Ano tong nakita nating video? Wait lang ano to? Ano to? Sabi dito sa wakas nakauwi na ng Pinas si Tatay Digong. Mabuhay ka, Tatay Digong. Ano yan? Ano yan? Ang source niyan mga kababayan. Ang source niyan mga kababayan na nag-post si Boss King Balmag 1 day ago. Yan yung post Sa wakas nakauwi na ng Pinas si Tatay Digong. Mabuhay ka, Tatay Digong. May 1,007 react mga kababayan. May 344 comments at 251 shares. Sasabihin nyo wala kayo sinasabi. Ayan Tingnan nyo kung gaano katindi ma-make news itong mga ito. Pinagkakalat nila nakalabas na daw ng bansa etong si Duterte. Pero kung titingnan nyo sa Davao yan. Ayan Ba, galing nyo naman. Di ba? Yan, literal na fake news yan. Yan ang literal na fake news mga kababayan. Hindi pa yan. May ipinapakalat pa din sila. Eto pa. Wait lang, pakita ko ulit sa inyo. May isa pa. Etong video ni Sara Duterte. Ano yung sabi dito mga kababayan? Eto naman ay may 2,834 react. May 625 comment. And then 320 shares. Kung titingnan nyo, sabi dito, welcome back home Tatay Digong. Sa wakas, nakauwi na ang mahal na tatay. Yan po yung sabi mga kababayan kahit hindi pa naman nakakalabas. Yan. Kababayan sa buong mundo, maraming salamat sa inyong pagpapakita, Diba? pagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat sa inyong pagdarasal na siya ay maiuwi sa Yan ang problema. Ito yung problema. Ano yung sabi? Merlinda Arceo, pag-usapan nyo kaya, di yan ang ipaalam mo sa listener mo na yung Bicam Blanco ang pondo, lantarang kulimbat. Pumunta ka sa enroll bill ng ating gobyerno. Pumunta ka doon at tingnan mo kung may blanco doon. Di ba? Yan ang problema. Yan ang laging sinasabi ng mga taga-suporta ni Digong. Pag nasusukol yung kasinungalingan ng mga ng mga may sapak na ito, kaagad hahanap ng pangtapal. Gagamitin na naman yung sinasabi nilang blanco-blanco na scam ni Ungab. Di ba mga kababayan? Dabulilyaso lamang. Sinilip lamang natin yung fake news nila. Hahanap na naman ng pambihira naman Huwag niyo masyadong ginagaya si Magalong. Di ba para lang mapagtakpan yung issue ng 7-7 na sinasabi niya, sasabihin may death threat sa buhay niya. Wag ganoon.
Di ba mga kababayan? Tulad nito, sinasabi nila, wala daw silang sinasabi na nakauwi na etong si Digong. Pinakitaan ko lang ng 2 video. Sa dami ng video nagsi-circulate na pinalalabas na nakauwi etong si Duterte, 2 pa lang yung ipinapakita ko sa inyo ha. Ngayon, biglang lihis na agad ng issue. Pambihira naman kayo. Anyway, mga kababayan, ngayon balik tayo dito. Kung titingnan nyo, ito daw pong Iba na ang may ito daw pong sina Hanilet pumunta ng pumunta daw mga kababayan ng Dahig, Netherlands. Pero nung una sinasabi walang passport. Pero kahit nakapunta sila dyan mga kababayan, hindi po sila nakapasok muna sa detention facilities nitong si dating Pangulong Duterte. Kaya ang ginawa po nila, naghintay sila mga kababayan and then kalaunan, umalis din po agad. So ngayon kung titingnan nyo pong mabuti, maliwanag naman na nung una pa lang na naaresto itong si dating Pangulong Duterte gumawa ng kasinungalingan, di umano itong si Ma'am Hanilet Abansenia at sinasabi po niya na wala po siyang passport. Pero nakakapagtaka, bakit po siya nakapunta ng Hong Kong at bakit po siya nakapunta ng Dahig, Netherlands kung wala po siyang passport. Di ba mga kababayan? Nakakapagtaka lang naman. Anyway, ngayon punta naman po tayo dito sa last topic natin na kung saan mukhang may binabalak ata etong mga kaalyado ni Duterte. Di ko alam kung kasama ba dito yung anak dito po kay dating Pangulong Duterte. Kasi sinasabi dito, eto daw, kung hindi ayusin ang pamahalaan ng kasaysayan ay mauulit daw. Naniniwala si dating Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, na sakaling mangyari ang kinakatakutan ng ilan, hindi na makabalik sa bansa o kaya pumanaw sa kustodiya ng ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte, maaaring maulit daw po ang kasaysayan. Inihalin tulad dito ni Panelo sa Cory Magic. Nang pumanaw daw itong si dating Pangulong Cory Aquino, na nakapagbukas ng daan para maluklok sa pagkapangulo ang kanyang anak na si dating Pangulong Benigno Aquino III. Nakakulong pa lang si ex-President Duterte pero tingnan mo na yung mga tao. 'Di ba noong namatay daw itong si Cory, si Pinoy naman noon walang ambisyon maging presidente, and then suddenly noong nawala daw itong si Cory, yung nanay, bigla siyang naging presidente. Ayon kay Panelo mga kababayan. So parang ang gusto nila mangyari dito, kung sakaling na mawala daw etong si Duterte, etong si Digong, malaki daw ang tsansa na maging presidente etong si Sara Duterte. Kaya pala gano'n na lamang no mga kababayan. Kita nyo pare-pares yung sinasabi nila. Etong si Sara inihahalin tulad, inihahalin tulad yung possible na mangyari kay Duterte sa nangyari kay Ninoy Aquino Jr. mga kababayan. Ngayon naman, inihahalin tulad ni Panelo yung posibleng mangyayari kay Duterte sa nangyari kay Cory Aquino para maging presidente yung anak. So ngayon, pakinggan po natin. Kung titignan mo yung history natin, ang pagkamatay ng isang kilalang tao, kilalang presidente, ay nagbubunga ng pagkakat ng kamag-anak o anak. Di ba nung namatay si Cory? Ba't nawala ata yung mga DDS supporter dito, yung sinopla ko kanina? Nasa na? Hindi na nagko-comment. Si Pinoy naman nun, walang ambisyon maging presidente ng bansa. Tama! Suddenly, nung namatay yung nanay, ay bigyan siyang naging presidente. Ganyan din ang nakikita natin dito. Nakakulong pa lang yan, pero nag-react na yung mga tao. All over. Sabi ni Merlinda Arceo, dito ako sir, yan, dyan lang po kayo ma'am, stay put lang kayo dyan. Kasi ma'am, sa totoo lang, malalaki yung pagrespeto natin sa mga basher natin. Kita nyo, itinatama ko pa yung mali yung paniniwala. Yung mga polis, ang mga polis lumalapit sa akin, sa airport, sa traffic, palaging binubunuan ako, sir, Duterte mo kami. Ayan. Naghihintay lang mo kami ng tamang panahon kasi nandito lang kami. Eto, totoo ba to, PNP? O sana magbigay ng pahayag dito ang PNP kasi sinasabi nitong si Panelo na meron daw po tayo mga kapulisan na maka-Duterte daw po at naghihintay lamang daw po ng tamang pagkakataon. So parang ang pinaparating dito ni Panelo, naghihintay lang ng tamang pagkakataon yung iba natin mga kapulisan para maglabas ng matindi nilang saloobin kapag may nangyaring hindi maganda dito daw po kay dating Pangulong Duterte. Eto po ba ay totoo?
Tanong lamang po natin sa ating mga kapulisan sa PNP kung may katotohanan ba itong sinasabi nitong si Panelo. Yun. Kaya, di ba palagi kong sinasabi, pag hindi ayusin ang pamahalaan, ang kanyang mga hakbangin na pinagririyakan ng sambayang Pilipino, ang kasaysayan natin ay mauulit. Kakaroon na naman tayo ng Virgin Chains. Kita nyo ha, medyo delikado tong nagiging pahayag ng kampo ni dating Pangulong Duterte. Paano na lang kaya kung sakaling napagkalooban ng interim release etong si dating Pangulong Duterte at eto po mga kababayan ay inilagay or binigyan ng ICC ng pagkakataon or ng mga judges ng pagkakataon na pansamantalang mamuhay, pansamantalang nasapin yung kanyang pansamantalang kalayaan doon po sa ibang bansa, tapos bigla pong may nangyaring hindi maganda dito at bigla po itong ginawa ng hindi masama. Di possible pala na isisi sa gobyerno ni PBBM yung mga bagay-bagay na yon, kahit na yung nagplano yung tao na gustong maging presidente at patalsikin ng sapilitan itong si PBBM. Kasi kung titingnan po natin, sila iisa yung sinasabi. Diba si Sara sinasabi na baka daw mangyari sa kanyang ama yung nangyari kay Ninoy Aquino. Ito naman sinasabi yung possible na mangyari kapag kami nangyaring hindi maganda kay dating Pangulong Duterte. Diba umamin nga itong si Harry Roque kung matatandaan nyo. Ano yung sabi ni Harry Roque? Siya daw ay sumusunod lamang kay Sara Duterte. Pero minsan may mga desisyon daw itong si Sara Duterte na hindi niya sinasang-ayunan kasi nakakatakot daw. Baka mamaya mga kababayan, hindi ko naman sinasabi na gagawin talaga niya yon. Pero kung nagagawa niyang magbanta ng buhay ng ibang tao, buhay ng presidente, ng first lady, tsaka ng house speaker, possible na kaya din niyang gumawa ng hindi maganda sa mga mahal niya sa buhay. Lalo na kung matinding ambisyon yung nangingibabaw at kailangan magkaroon ng sacrificial lamb. Sa akin, pananaw ko lang naman. Kakaroon naman tayo ng politika na tribal na ayaw. Ayaw na natin kasi hindi na ako tayo maka-take off Palagi na lang nagkakaroon ng pagbabago. EDSA 1, EDSA 2. Ngayon, eto na naman. Mukhang nabubuo na naman. Yan, hindi, gawin nyo lang yung gusto nyong gawin. Yung maggawa kayo ng kaguluhan, mag-rally kayo o anumang gawin ninyo sa mga buhay ninyo. Pero walang iyakan kapag ka ang presidente ay nagdeklara ng martial law. Walang iyakan pagka ang presidente napilitang magdeklara ng martial law dahil sa mga ginagawa ninyong aksyon or mga gagawin ninyong aksyon. Ang taong bayan, nagkakaisa na naman. Maaari na naman tayo magkaroon. Kayo lang yon. Bago ng pamahalaan na ayaw na sana natin yan. Kaya ang sinasabi ko nga ako palagi sa mga taong bayan, ipakita na kasi natin sa mapayapang pala na ayaw natin yung dito sa Singapore, online voting na kami yon. Mas maganda, sir. ginagawa nila. Baka sakali naman sila magbago ng isipan. Kapag kung hindi sila magbago, baka yan ay maging mitsa na isang magiging sunog na maaaring hindi nila malaman kung paano nila papatayin. Ayan yung sabi ni Panelo mga kababayan. Dapat mag-isip daw po ang gobyerno sa mga nangyayari daw po ngayon kasi baka daw mamaya maging malaking sunog ito means mga kababayan maging malaking problema at hindi na maampat ng ating gobyerno. Pero isa lang yung alam ko dyan, kung umabot man si Duterte sa puntong ganon, alam nyo na kung sino yung possible na may accountable doon. Kasi nga unang-una, sino ba yung nagbibitaw ng mga salitang ganyan? Kanino ba nanggagaling yan? Di ba sa kanilang kampo din? Sabi nga natin, kung may sunog, may apoy. Ibig sabihin mga kababayan, kung may sunog pala, may usok mga kababayan. Ngayon pa lang lumalabas na yung usok. O di ba ka? Hindi pa lang, ngayon pa lang, inilalabas na nila paunti-unti yung apoy. O doon sa ending niya, sa huli niyan, lalabas din yung usok kung sino yung nasa sa likod na possible na gumawa niyan. Kasi biruin nyo, nagiging maingay sila sa usaping yan. Kahit nga ang gobyerno natin, hindi naman po binabanggit yan Di ba sumasagot lang ang gobyerno natin? Sinasagot lamang po yung mga ibinabato nila. Pero sa kanila malimit manggaling yan. Alam nyo nakakapagtaka dito,
Yung nagsasalita niyan, yung mga taong may pagkautak kriminal pa. Kanino ba nagmula yung salitang yan? Di ba kay Sara Duterte? Na kung saan mga kababayan nagbabanta sa buhay ng presidente, kung kaya niya nga pagbantaan yung buhay ng ibang tao, kaya niya ding gumawa ng hindi maganda sa kanya mga mahal sa buhay, lalo na kung matinding ambisyon yung nangingibabaw at kailangan magkaroon ng sacrificial lamp. Ano